As senator judges, it is your obligation na present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan na. Okay, hello everyone. Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening once again sa mga viewers po natin dito sa ating YouTube channel. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe sa atin pong live dito. And of course, paki-like at paki-share. Okay, game. Start na tayo. Diretso na tayo sa ating next topic, guys. Kasi medyo mahaba itong mga ito. Magka-shoutout na lang ako habang tayo nagkukwentuhan para masaya, di ba? Interactive kunyari. Interactive kunyari, guys. So doon na lang ako magka-shoutout, ha? Okay. Game. Umpisahan natin dito sa isa nating topic, si Senate President Tito Soto, mo ang magpapasaway, guys. Mukhang magpapasaway siya sa sinabi ng Korte Suprema. Kasi may sinabi siya kanina Meron siyang binitawang salita na tawag dito. Siya daw ay pag sinabing forthwith, kinabukasan. Kinabukasan, agad-agad. Wala nang question, wala nang tanong-tanong, agad-agad. Oo, yun ang sinasabi niya, guys. Ito yung kanyang tawag dito. Sinabi kanina. Senate President Soto says forthwith means the following day. Bukas na bukas guys. Bukas na bukas, guys. Impeachment na. Pagkakuha nila ng kanilang impeachment trial, pag na-transmit na sa kanila, kinabukasan, convene the impeachment court. Yun. Mga kababayan, saan ho ba nanggagaling ito? Ito ho, mga kababayan, ay nanggagaling muli sa isang another controversial decision ng Korte Suprema na talagang ngayon binibida at niyayabang ni Chis Escudero. Not him personally, but through his spokesperson nung panahon na yon. At niyayabang ang sabi, tama ang naging natin, tama tayo all along, blah 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 blah. Alam nyo, mga kababayan, wala naman nagsasabi. Kasi, unang-una, wala naman nagsasabi na mali sila as far as jurisprudence is concerned. Bakit? Yun naman kasi talaga ang sinabi noon pa. Panahon pa ni ERAP, yun na ho ang sinabi ng Korte Suprema. Wala naman nung binago. There's nothing new. Yun pa rin ang jurisprudence. Kung ano yun noon, yun pa rin yung ngayon. Wala namang binago. Ni-reinforce lang ng Korte Suprema yung nauna ng desisyon. So ngayon, mga kababayan, ang hindi ho nila sinasabi, pati yung mga taong na may interest dyan, ang hindi ho nila sinasabi ganito. Parang ipinapasa ng Korte Suprema yung obligasyon sa pag-uumpisa sa impeachment sa Senado, hindi sa Korte. Yun. Pinapasa lang ho ng Korte yung responsibilidad ng pag-uumpisa ng impeachment sa Senado. Kasi constitutionally speaking, Senado naman, Kongreso po talaga ang kumahawak niya. And when I say Kongreso, I mean the Legislative Department. Congress as a unit. The upper house and the lower house. Diba? Kung papasilin niyo yung Constitution, mga babayan, the House of Representatives has the exclusive power to initiate impeachment complaints. Diba? Yun ang sinabi sa Constitution. Napakalinaw nun, mga babayan. There's no question about it. Ano yung kasunod? The Senate has the sole power to try cases of impeachment. May nakita ho ba kayong Supreme Court doon? Wala. Wala. Ang sinabi po ng Korte Suprema, mga babayan, na
na pinopropaganda ngayon ng partido ni Chis Escudero, depende sa Senado kung kailan nyo gustong umpisahan. Kung kailan kayo ready. So, sino ngayon ang magsasabi kung nakanino ngayon ang bola pagdating sa impeachment? Kung kailan uumpisahan? Kay Senate President. Pero kung ganun, mga kababayan, kung ganun din naman pala ang ibig sabihin, tanggalin na natin yung salitang forthwith sa Constitution, mag-charter change na tayo. Dinawin na lang. Pag sinabing kapag na-transmit, the Senate President has 5 days or 15 days to convene the impeachment court. Di ba? This was malinaw. Kaysa yung forthwith. Ito kasi mga framers ng Constitution, dinadaan sa drama-drama eh. Yan din yung yan din yung kritisismo ni Cruz. Ni Isagani Cruz, isa sa mga sumulat ng constitutional law books na pinag-aaralan ng mga abogado ngayon. Yung atin dong konstitusyon is not really it doesn't read like a law book. Oo. Para daw siyang statements na nagbibigay lamang ng opinion, hindi siya nagbibigay ng guidelines. Sa mga law students dyan, nakatulad ko, alam niyo yan, nabasa ko ang libro niyo si Cruz sa Consti Law 1. Mababasa niyo yun doon sa book niya. Yun din ang kritisismo niya. So why not mag-charter change na tayo? Gawin nating specific yung requirements ng impeachment sa Senado. Kasi yung sa House, malinaw eh. Yung sa House, malinaw. Di ba? Meron kang 3 days, may 10 days, may 60 days. Oh, malinaw. Pero yung sa Senate, wala. At the very least, siguro, sana lagyan ng deadline yung pag-convene ng impeachment court. Pagka-transmit ng articles of impeachment sa Senate, bigyan mo ng 15 days o 30 days. Huwag na gumamit ng forthwith. Kasi kalokohan yung forthwith. Yung forthwith nagiging 5 months eh. Di ba? Ang kulit eh. Anyway. Sabi ni Marie Masify, wag na, tanggalin na lang ang Senate. Mas maganda. Tanggalin na lang ang Senado, gawing unicameral, di ba? Para tapos lahat agad ng impeachment. Tapos agad lahat ng cases of impeachment. Or baguhin, di ba? Unicameral, di ba? Unicameral ang Senate. O di ipasa natin yung obligasyon pa sa impeachment, ipasa niyo sa judiciary. Lahat ng impeachment trial dadaanan sa judiciary kasi trabaho din naman nila yun eh. Di ba? We follow the rules of court suppletorily or in suppletory sa impeachment trial. So that's a difference. Ginaya kasi natin sa sa pattern ng sa American style ng government eh. Anyway, so itong sinabi na to ni Senate President ay response doon sa decision ng Korte Suprema. Basically, mga kababayan, ang sinabi lamang ng Korte Suprema, bahala ang Senado sa proseso ng impeachment. Sabi ni Popoy, mag-charter change na para yung mga tulad ni Escudero na rotten at corrupt person is makulong at magbayad sa kasalanan. Mahiya naman kayo. We all want that, di ba? Pero matigas ang mukha ng Senado eh. Senate may ayaw eh. Di ba dapat muntikan na noon? Anong ginawa ng Senate? Siniraan yung yung charter change ni PBBM. Raulo eh. Sabi ni Senate President Tito Soto. Senate President Tito Soto on Thursday committed to begin the trial of Vice President Sara Duterte forthwith or the day after. Puypiyok pa. The articles of impeachment against her are transmitted to the Senate by the House of Representatives. Soto made the remarks after emerging from a caucus among senators to discuss preparations for a possible impeachment trial of the Vice President a day
after the Justice Committee decided there was probable cause to impeach her. Yun. Ito yung sinabi ni Tito Soto. SP, ano lang po yung safe na pwede niyong i-share sa amin sa focus? Well, pinag-usapan na namin yung mga possibilities. That's it. If we ever do receive the articles of impeachment, then we discuss the preparations that we need to do. Ganon. So, member naman ng majority present. So, he is asked to relate to the other members of the minority suggestions. But again, all these suggestions and preparations and possibilities of timing is depending on whether the articles of impeachment reach the Senate. That's number one. And number two, if it does, then we will have to sit down officially to do that. Pati yung schedule na sinasabi namin na probabilities. So no schedule Lahat yet? yan, wala pa. As soon as we receive it, then that's the time that we will officially decide on what to do for the timing. Definitely, there's one thing for sure. Once we receive it, we will convene the following day. Following day, agad. Court, if we do receive it. Sir, the recent decision of SC on the forthwith said hindi kailangan agad-agad depending on the need. Pero sa inyo, sir, what does Look, does forthwith I mean? think the Supreme Court decision is based on the petition. Hindi naman sumasaklaw yung decision niya sa trabaho ng Senado. It doesn't have anything to do with the work of the Senate. We are co-equal of branch. That's why tama yung decision nila. Pero as far as that petition that was filed to them is concerned, not on the way the Senate is conducting itself. But as far Alam nyo mga kababayan, ito opinion ko lang naman. No? I could be wrong. And if I'm wrong, I will gladly accept it. Siguro mali rin kasi yung final na kaso. Kasi yung final na kaso is motion for petition for mandamus. Ibig sabihin, gusto ng petitioner na puwersahin ng Supreme Court na gumalaw ang Senado pagdating doon sa impeachment. Siguro, kung tatanungin, mas maganda kung naging ano na lang siya. Petition for certiorari. Bakit? Kasi, I think, personally, si Chis Escudero has gravely abused his discretion. He gravely abused his discretion sa pag-delay ng impeachment ng 5 buwan. At kahit pwede nang mag-start ng impeachment trial, hindi niya inumpisahan. Di ba? So, kung tatanungin, sana hindi na lang nag-petition for mandamus. Petition for certiorari. Grave abuse of discretion. Kasi doon, mga kababayan, sa ganun, mapag-uusapan kung tama ba na dinelay ni Chis Escudero yung 5 months. Yung impeachment. At probably, mas makakuha tayo ng mas malinaw na paliwanag sa Supreme Court. Kasi yung mandamus, natural, susundan lang nila yung tawag doon. Susundan lang nila yung naging desisyon noon. Di ba? Kaya yun. So, let's see. Pwede naman siguro. Well, I could be wrong though. Pero, parang mas pasok yata yung petition for certiorari. Grave abuse of discretion. Masyadong dinelay kasi. 5 months eh. Nung unang palusot lang mag-e-election. O sige, walang problema, mag-e-election. February, March, April. Walang problema. Natapos ang election, sinabi naman niya, naka-break tayo, naka-break. Okay? June, dinelay pa niya. Pagdating ng June, dinelay pa niya ng 1 buwan. Na ilang days pala. Dinelay pa niya ng mga 20 days pa. So, masyadong matagal. Masyadong matagal. Tapos, nung dinelay ng 20 days, dinelay pa ulit ng 1 buwan. Hanggang sa July 25, nilabas na yung decision ng Supreme Court. Parang scripted nga eh. Parang may usapan.
Parang may usapan talaga eh. Kaya ang hirap tanggalin sa isipan na may conspiracy naganap eh. 'Di ba? Parang inintay lang talaga na tapos yung decision ng Supreme Court mabilisan 2 araw lang. Ang weird. Sobrang weird nung nangyari na 'yon. Sobrang weird. Kaya ang hirap isipin na wala talagang nangyaring usapan. Sobrang weird kasi. I mean, look at the circumstances. Ano yun, lahat coincidence? Ang perfect naman ng mundo para kay Cheese Escudero. Diba? Lahat yun coincidence? I doubt it. I highly doubt it. Oo. Sabi ni Ate Elisa, nag-iintay ng SC decision. Correct, nag-iintay nga sila ng SC decision. Pero ang tanong, bakit sila may iniintay? Meron ba silang narinig na galing sa Korte Suprema? 'Di ba? I mean, with all due respect sa Supreme Court and pero 'di ba? Ang weird kasi talaga eh. I mean, kung iisipin ko yung pagiging conspiracy theorist ko. Ang weird talaga kasi. Nagkaroon ba sila ng abiso na, sige, basta i-delay nyo lang hanggang July 25 kami nang bahala. Parang ganoon dating eh. Pero again, that's a conspiracy theory na tumatakbo lang sa utak ko, di ba? Ako lang yun. Ako lang. Ang kasi, ang hirap eh. Ang hirap isipin na nagkataon lang siya eh. Ang hirap isipin nagkataon lang siya. Ang perfect nung sequence eh. Napaka-perfect nung sequence. Anyway, tuloy natin. And in this case, if ever we do receive the articles of impeachment, we will act on it forthwith. Sa akin, forthwith the following day. The following day. Whatever day that is, the following day. Yes. Sir, labas doon sa impeachment, ano ba napag-usapan nyo kanina? Yung tungkol doon sa agenda nyo next month? Well, gagawa ng listahan. Gagawa kami ng mga listahan ng mga priorities pa namin. SP on the... Ano pa, at saka based on the LEDAC, based on the legislative executive agenda. Sir, ilan na lang ba natitira doon sa LEDAC na kailangan nyo patapos? May 17 pa eh. 17. Dami pa. Kaya medyo matrabaho pa. SP on the preps, in-advise nyo ba sila na brush up on the rules of law, rules of court, mag-review na, It was incumbent upon most of us naman na pinag-uusapan na yun ang gagawin. Sir, Kanya-kanya mga briefing yan. Sir, yung sa logistics lang, SP, aside from the robes, ano pa po ang gastusin for the impeachment court if ever mag-convene? Siyempre, dito sa venue, yung pagkain, yung mga security measures, mga ganun lang. Hindi naman masyadong... We will make sure that, the chairman of the Committee on Accounts will make sure that everything will be in order. Will you allow the public? Will you allow the public to come inside the plenary and view it? Yes, of course. Talaga? Live stream, public, open to public. SP from the minority, wala pa naman nag-express ng contention sa possible impeachment. Wala naman. Ando naman si Robin. Wala naman. Sir, may we know sino po yung mga present? Complete po ang majority. Hindi rin. Umalis si Camille. Pero we're related to their... Ilan po kayo kanina, sir? Tapos sila... Merong picture si Migs. Ayun, sinetya sa inyo. Okay po. Sir, ilang Pero may minority? nadagdag dumating si Pia at saka si Si Pia at saka si Robin nadagdag. Senator Marcoleta was there, SP. Wala. Hindi siya. Pero si Robin will relate to him yung mga napag-usapan. But the minority bloc was invited. Of course, You it's invited all Senator Caucus. May pasabi po ba bakit hindi nakapunta yung iba? Walang sabi. SP, another caucus pag inakyat ng HOR. Tama ba? Articles of impeachment. Uupo kayo ulit to meet. Okay. Sir, spokesperson, will you mag-appoint po lang? Yes, mag-iisipan namin kung sino pwede. Senator din, SP. Hindi siguro. Hindi siguro magiging busy yung senator. Thank you. Okay, thank you. Okay, mamaya na si Piluka. Cindy ko, sir, salamat po sa inyong super chat. Okay. God bless po. Tsaka may tanong dito si... Ano to? Natakpan na naman mukha ako.
Kapag si SP po ang maging judge sa Senate, di ba issue yun? Kasi in case mapapatalsik si Sara Mau, siya yung magiging VP. No, it's not an issue. It's a constitutional thing. Wala tayong magagawa. Nakasul sa constitution. Wala tayong magagawa. Senate President will preside for impeachment cases that are not of the President. So, wala tayong magagawa. It is what it is. It is what it is. Hindi mo pwedeng pulaan at sabihin na, ay hindi kasi magiging beneficiary ni Sara Duterte si Tito Soto. Kaya gusto talaga ni Tito Soto yan, blah, blah, blah. Hindi. Wala siyang choice. Whether he likes it or not. That's what the Constitution says. Tapos, mga kababayan, si Soto will preside, if ever lang, no, he will be a VP temporarily until magkaroon ng elections kasi magpipilian ang Congress kung sino ang i-elect nila na VP. So, yun yung mangyayari dun. Mag-e-election pa sila. Temporary lang siya. Ano yata pero pipili yata ng 5. Parang magpipili ng 5, tapos pagbobotohan nila yung election. Pero yung magiging VP, pero sa Congress lang. Congress lang magbobotohan. Hindi hindi Pilipinas. Hindi Pilipinas. So, ayun, temporary lang siya. Temporary lang siya. Hindi siya permanent, hindi siya yung magiging VP until the end of the term, no. No, hindi. Pipili ang members of Congress ng kanilang mga potential candidates for VP. Tapos magbobotohan sila. So, yun. Dahil lang kasimple yun. Anyway, ano ba? Ayun. So, si Tito Sen will go against the decision. Well, actually, hindi naman go against the decision. Meron lang siyang ibang diskarte or ibang interpretation ng mangyayari. So, nung sinabi ng Supreme Court na tawag dito na kung kailan ready ang Senate, ang sagot ni Tito Sen, okay, di ready kami bukas. Ganun lang kasimple. Yun. So, let's see. Ano mangyayari. Pero natawa ako dito sa comment ni Marcoleta. Ayan, angat na angat yung pilukan niya dito. Di ba? Angat na angat Kitang-kitang pilukan na Masyado nang halata, na piluka. Congress, Senator Marcoleta, mukhang kailangan mo na mag-upgrade. Mukhang kailangan mo na mag-upgrade. Halata na. Napag-halata. Roblox yan. Roblox. Oh my God. Roblox. Di ba? Nakalutang Nakaangat halatang halata. Naka-fly away. Ano po? Ha? Focus daw, sir. Patawag ko ni SP. Attend kayo, sir. All senator focus daw. Kakain mo na. Wala pa ako. Pupunta pa lang po. Pero sa supposedly daw po kasama na yung pagkanda sa possible impeachment trial. Siguro nga. Sir, kayo anong tingin niyo dun, sir? Parang may assurance ng kasiguruhan ng aakyat yung impeachment cases. Makikipag-usap muna ako para sigurado. Ha? May personal preparations mo ba kayo kung sakaling dumating po dito yung impeachment? Hindi mo ako nagpe-prepare. Opo. Hindi ako nagpe-prepare. Sir, bakit? Hindi na kailangan, ganun ako, sir. Opo. Ganun ako. Basta kung ano yung dumating, darating. Thank you, sir. Hindi raw siya nagpe-prepare, guys. Oo. Hindi raw siya nagpe-prepare. Ibig sabihin, baka meron silang niluluto. Di ba? May niluluto, guys. Ba't kaya hindi nila kailangan mag-prepare? Kasi may niluluto. May bagong may bagong statement ito ngayon may bagong drama itong si Pulong. Sabi ni Pulong,
Paulo Duterte claims senators allegedly being pressured to convict Sara Duterte. Ayan, no? Oh. May niluluto kasi. Baka umaasa sila na hindi aabot sa Senado yung impeachment trial. O yung impeachment complaint, for that matter. Sabi ni Pulonggoloid, si Pulonggoloid, sabi, Paulo Duterte said that he received information, ibig sabihin, nakakuha siyang chismis. O baka siya nag-invento ng chismis. That senators are being contacted to, yun na naman, kinokontak na naman, oo. Grabe. May kinokontak daw, kinokontak. Parang yung sinabi niya sa mga congressmen, nagtatawag daw si Charis Pempenko. Nagtatawag daw si Charis na i-impeach daw yung kapatid niya. Ganun din, ginawa lang niya sa Senado. Oh. In a Facebook post, sabi niya, may kumakanta na namang Tweety Bird. Ayon sa kanya, biglang naging uso ang salin. Hindi para sa transparency, kundi para sa timing. May mga kasamahan daw ako sa Kongreso na tila naaalala lang bigla kapag hindi sumusunod sa script. Ano daw? Baka siya yun. Baka siya yun, mga kababayan, yung biglang naalala yung salin niya. Coincidence, syempre. Coincidence. Kung totoo man ang mga kwentong ito, mukhang may bago tayong sistema. Vote wisely or will look closely on your salin. Alam nyo, mga kababayan, ang tanga talaga ni Pulong. Lagi namang tinitignan na maigi yung salin. Hindi lang senador ang tumiting sa salin. Dapat nga public na public yan eh. Dapat nga hindi tinatago yan eh. Kasi yan lang ang kaisa-isang accountability mechanism na meron ang Pilipinas laban sa mga tiwali tulad ng mga Duterte kung saan siya galing. Diba? Dapat nga gawing regular yan eh. Dapat every year pinapublish ang salin ng mga politiko. No joke. Dapat every year. Kasabay ng COA report. Para maganda, para masaya. Kasabay ng COA report, paglabas, every year, kasama salin ng mga kasama salin ng mga politiko tulad niya. Di lang yung tama eh. That's how it should have been done. Kaso hindi eh. Tinatago ng ombudsman, tinatago ng Congress, tinatago ng Supreme Court. Di ba? Dapat pinapublish yan eh. Annually. Para talaga to mga mga politiko na to, medyo may katakutan ng konti. Sabi, pati raw Senado, may kumakausap na, busy ang iba, hindi sa pag-aayos ng problema ng bayan, kundi sa pag-aayos ng boto. Baka hindi lang presyo ng bilihin na minamanage, pati desisyon ng halal na opisyal. Tanga, yung kapatid mo nga, nagproklama na natatakbo siyang presidente. Sino ngayon ang umaayos ng boto? Nakailang kiddie graduation na bang inatinan ni Sara Duterte? Nakakailang kiddie graduation na siya. Graduation ng mga elementary, graduation ng mga preschool. Kasi doon lang siya na-appreciate sa mga bata, yung mga walang buwang sa buhay. Doon lang kasi siya na-appreciate. Yung mga batang walang buwang sa buhay, yung kayang-kaya pa niyang utuin. Mga bata na lang kayang-kaya niyang utuin eh. Diyos ko. Siya yung nag-aayos. Sila yung nag-aayos ng boto eh. Diba? At yung sinasabing on the bag na, anong on the bag? In the bag na ang kesong puti. Sana hindi natin ginagawang grocery item ang konsensya. Pero kayo ginagawa nyong
ginagawa mong kalakalang babae. Di ba? Ginagawa niyang kalakalang babae. Nakailang Japox ka na ba? Tapos, pag ayaw bayaran yung bugaw, kunyaring papagulpi sa mga tao niya. Sira ulo. Ba't daw ginagawang grocery item ang konsensya? Langya. Babae nga, ginawa mong grocery item eh. Tigas ng mukha doon ni Pulong Guloy doon. Alam niyo, hindi ko alam ano na nangyari sa kaso niyan. No joke. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kaso niyan. Hindi ko alam kung tumuloy na ba? Nasa korte na ba? O baka nasa prosecutor pa rin hanggang ngayon? Diba? Provider din ba ni Pulong si Mike Defensor? Hindi ko alam. Baka bugo rin niya si Mike Defensor. Di ko alam. Baka nasa prosecutor pa. Pero, I mean, that's cut and dry eh. It's a cut and dry case. Kitang-kita eh. May video, tapos merong witness. Di ba? Weird. Hanggang ngayon, wala nangyayari doon. Di ko alam. Baka na areglo na yung complainant. Binayaran na lang para manahimik. Tapos kung magsalita ng prinsipyo, kala mo meron siyang prinsipyo. Uy, kumita ng 3 billion sa magnetic lifter. Oh. Kumusta naman? Yung hindi pa nagre-report tungkol sa 51 billion, wala pa rin. 'Di ba? So obviously, mga kababayan, ngayon tinatrabaho naman nila yung Senate. Kasi mukhang sureball na sa Congress, sa House eh. Mukhang sa House of Representatives, mukhang sureball na yung impeachment. Hindi man maging 250 tulad nung nakaraan. But ako, I think for sure merong 105 yan. Kayang-kaya yan. Lakas CMD pa lang eh. Kayang-kaya ng lakas CMD yan. Kahit lakas CMD lang, kayang-kaya yung lakas. Ang dami ng lakas CMD eh. Ilan ulit members ng lakas CMD? Wait. Ilan na members nila? 111. As of July 2025. 111. 111 eh. 111 eh. O kahit lang si MD lang, wala, sure ball talaga. 105 lang ang kailangan boto sa House of Representatives, guys. Okay na yun. 111, lakas si MD lang lahat eh. Diyos ko. Ate Nenita Umali, happy birthday to you. Good job. Sana tumagal pa kayo. Mas matagal pa sa 68 years old. Happy birthday, Ate Nina Umali. Happy birthday. Good health and wellness to you. Ayan. NUP, ayan nyo na si NUP. Diyos ko, nakakairita si NUP. Masyado maarte. Lalo si Puno. Buisit siya. Masyado siyang maarte. Dami niyang drama. May pa-conscience vote pa silang nalalaman. Ewan ko sa kanila. Ang NUP, mga nasa 40-something eh. 45 yata or 46. If I'm not mistaken. So, meron ka pang PFP. Yan. Diba? So, medyo marami-rami. Yung mga Duterte supporter doon, 3. Diyos ko.
Tatatlo na nga lang eh. Ay, nako. Ang mas mahirap lutuin, ang mas madali pa lang lutuin is yung sa Senate kasi 24 lang sila. 24 lang sila. So mas madaling mas madaling gisahin. I-adobo. Oo. At mukhang merong basihan itong si Marco Beta para sabihin na hindi siya magpe-prepare. Bakit? Merong nabanggit kanina, sa same interview kanina, may nabanggit si Attorney Lorna Kapunan tungkol dyan. Pakinggan natin yung sinabi niya. Apo. And speaking of that, attorney, kasi Look at the evidence. ang Supreme Court po mayroong ginawa ng paglilinaw, dinefine nila yung fourth wave. Ito mga pinag-uusapan natin na to, magsiset na to kapag tuloy ng inakyat sa Senate kung Medyo paano ko uminit nila nga ang ulo ko aaksyonan. doon. Oo, medyo uminit ang ulo ko doon sa nabasa ko na portion. Ang sabi ay, within a reasonable time, which may be longer or shorter, depending on the circumstances of each case. Ano po ibig sabihin nun, attorney? Kasi ito ay hindi this decision of the Supreme Court is not in relation to the current impeachment charge. Ito po yung final last year po against mandamus, no. Final ng isang group of lawyers ang tinatawag na mandamus. Mandamus is to order, to compel, no. So nag-file sila ng mandamus to Supreme Court to compel then Senate President Chis Escudero to act forthwith. Kadi-deny lang yesterday ata ng Supreme Court defining anong ibig sabihin ng forthwith. Ang forthwith daw, hindi naman sinabing immediate. Pero ang maganda dyan, ang ating current Senate President has already said when it comes to us as sa Senate, he will forthwith create an impeachment court. At lumabas na nga ang schedule, no? Monday, Wednesday, Friday, 3 times a week from 3 o'clock in the afternoon hanggang sawa. Okay. May latag na kaagad. Kumbaga para kay SP Soto, walang patumpik-tumpik agad-agad. At saka hindi yan political. He is consistent with his position. In the 19th Congress last year, yun rin ang position ng hindi pa siya Senate President, ng Senator Tito Sen. No? But can this be applied, attorney, dito sa panibago ngayong impeachment case? Kasi baka gamitin argumento ito nung mismong kapo ni VP Sara or ng mga senator judges na leaning towards VP Sara. Hindi pwede kasi meron na silang admission, ano. Kasi nung nag-press conference ang defense team, no, Attorney Powa, he had said they broke their silence and said, hindi kami mag-appear dyan. Sa Senate kami. Sa Senate kami mag-produce ng evidence. Correct. So ngayon natatawid na sa Senate, assuming maka 1/3 sa plenary session, scheduled ata sometime in May. Kasi ang House Committee has 60 session days na ipitawid sa Senate, sa plenary. The plenary will vote, kung merong 1/3, tatawid na yan. Ano? So, ready daw sila. We are ready. Ngayon, pag dumating na sa Senate, sasabihin na naman nila, sandali, meron kaming petition sa Supreme Court. Hintayin natin. Pero, iba. Ang petition nila sa Supreme Court ngayon, limited sa jurisdiction ng House. Na wala daw due process. Hindi daw sila binigyan ng due process ng House. Hindi nila pwedeng sabihin, kasi sinama nila prematurely sa petition nila sa Supreme Court ang Senate President. Walang kamalay-malay ang Senate President, sinama na sa petition. Parang ano yun, naninigurado kayo? Insurance petition? Inuunahan na. Inuunahan na niya para pag nakatungtong na sa Senate na yan, teka, kasama sa petition namin, although mutan academic na ang petition nila tungkol sa House, no, nangyari na. Sabihin nila, party naman dito ang Senate President, hintayin natin. Gagamitin na naman yan. Siguro, yun ang insurance nila. Alright. Pero, attorney, sa tagal. Narinig niyo yan? Narinig niyo yan? Na doon sa impeachment petition ni Sara Duterte, for some reason dinamay niya ang Senate. So, may aabangan tayo ngayon, sabi nga ni Attorney Lorna Kapunan. Ano kayang sasabihin ng Korte Suprema doon sa pag-akyat ng impeachment trial sa Senate? Hindi natin alam. Abangan natin. Abangan natin yun, guys. Kung ano yung sasabihan ng Korte Suprema. Pero so far, wala namang, nung sa initial na filing, pinag-comment ang House of Representatives, wala namang ibinigay na TRO. So, baka dito sa pangalawa, maghanap ng TRO. Mag-comment din ang Senate. Kasi they were mentioned in the case. So, abangan natin kung ano mangyayari dyan. Po nitong kaso na to, nag-uusapan, lahat na nga tayo senator judges. Lahat tayo law experts na yun. Lahat tayo law expert. Pagka nandyan na po talaga yung totoong desisyon, yung to convict or absuelto,
Baka sabihin ng mga tao, mas lalo lang magkaroon ng division yung mga tao. Kasi kama nga yung mga trolls, 100% gumagana sila ngayon, di ba? Pag andyan na, ano nakikita nyo? Ano na-envision nyo na scenario pagka bumaba na po yung final na decision kung ano mangyayari kay VP Sara? Okay. Pag na-convict ang isang VP Sara, well, sa Constitution, if the Vice President is convicted, that means tatanggalin siya. Kasi iba, explain ko lang, meron tinatawag na impeachment case, may criminal case, may civil case. Okay. Itong impeachment case, hindi ito criminal case, hindi siya mapipreso. Okay. Mapipreso siya kung may conviction siya sa plunder case na finail ni Senator Trillanes. Okay. Kasi ang penalty, ang plunder case, ang penalty dyan ay imprisonment. Kanya hindi pwedeng gawin ng, convinced na ang kampo ng VP na, nako, malabo tong kaso natin, mag-resign ka na, magre-resign, pinaparesign na lang ang Vice President. Pero pinapalutang yun. Magre-resign na lang. Unahan daw po. Oo, kasi nangyari yan Resign daw. kay Chairman Bautista ng COMELEC, Oo. nag-resign, hindi natuloy impeachment. Kay Ombudsman Gutierrez, Yes. nag-resign. Pero pag nag-resign siya, ay may plunder case pa siya. Hindi pa rin siya. Imprisonment, Oo. Okay. Meron lang kasi, nakita ko yung assistant, winding down na. Kasi Labor Day tomorrow. No? Okay. Maganda, just so ma-appreciate ng public, ano talaga ang bigat ng 6.7 billion na yan. Maganda yung sinabi ni Congressman Sendanya kahapon. Sa mga Labor Day bukas, sa mga wage earners po natin, yung amount na yan, it will take you 11,300 years Wow. of your minimum wage earnings to earn that money. Ayong Grabe, nakikinig. no? 11,000 para malaman nyo yung seriousness. And last 11,000 years daw, guys. So, imagine, bago ako kumita ng 6.7 billion sa minimum wage mo, kailangan mo ng 11,000 years. 11,000 years old ka na bago ka magkaroon ng 6.7 billion. Grabe, no? Grabe yung corruption ni Sara Duterte. Ang lala. Malu Cofreros. Salamat po sa inyong super chat. God bless po. Yan. Okay. Sana. Yan. Diba? Lala no? 11,000 years, guys. May aabot ba sa atin 11,000 years? Parang labo yata na. serious itong kasong to. Merong recently, February of last year, na isang public school teacher na na-convict. Alam mo magkano? 5,000 pesos. Hala, alam mo ang penalty? 11 years. Wow. Ang nangyari dyan, itong public school teacher, binigyan ng pondo para bumili ng cement bags. Okay. Ang dineclare po niya, bumili daw siya ng 28 cement bags costing 7,000. Yung pala ang binili niya from yung government assistance, 8 bags lang costing 2,000 pesos. Oh. So sabi ng Regional Trial Court ng Catanduanes, confirmed just last year ng Sandigan Bayan, 11 years. Falsification, Mas malversation. mabigat. Magkano yun? 5,000 pesos, mga kababayan. At Ano pa- sino yan? Public school principal lang. At paano pa para sa isang vice president na mas malaki yung perang napag-uusapan or ini-involve or kine-question Hindi ko nga sa ma-imagine kanya. kung gaano yung ganyang klase nga pera eh. Looking forward tayo doon sa mangyayari by the resume of Congress session on May 4 sa Sabi ng lala nun, no? Sa halagang 5,000 pesos, makukulong ka ng 11 years. Dahil lang sa halagang 5,000 pesos. Ang hirap naman nun. Tapos yung pinagtatanggol nyo na Vice President, billion-billion ng questionable funds. Tapos, gusto nyo nakalaya. Tigas ng mukha na itong mga DDS talaga na to. ₱5,000 lang yun. Grabe. Grabe. Hindi ko gets, guys. Hindi ko gets. Pero, I mean, siguro, ando na tayo sa graft and corruption. Walang problema doon sa graft and corruption. Pero sana, ito, off topic. Punta lang natin sandali yung sa, di ba sa halagang 5,000 pesos, papakulong mo na 11 years? Parang hindi yata commensurate yung penalty doon sa crime. Parang masyadong malala. Sana kung million eh. Na problema. Anyway,
Sana inapila sa Court of Appeal. Sana umabot hanggang Supreme Court yung decision na yun. Kasi parang masyadong malala yung penalty para sa crime. Ang dali-dali mo namang ibabalik yung 5,000 pesos. Di ba? Sana inapila yun. Masyadong malala yun, masyadong mabigat yun. Tapos ngayon, etong si Sara Duterte, bilyon-bilyon ang hindi may paliwanag na yaman. Pinagtatanggol pa ng mga DDS. Nasaan ang moral nyo? Nasaan ang moral, guys? Nasaan? Di natin makakita kung nasaan ang moral, guys. Di ko maintindihan. Di ko naiintindihan talaga. Goodness. Isa, 51 billion ang ninakaw. Tapos kung maapag kala mo, malinis na malinis. Diyos ko. Kapal ng mukha. Titigas ng mukha ng mga Duterte talaga. Malala ang mga Duterte, guys. Hindi, sobrang lala ng mga Duterte. Sobrang lala.